Humingi ng paumanhin si Manager Kim sa pamilya Ju para sa kanyang anak na si Minji, na sinaktan ang kanilang anak na babae, si Hairi, kahit na sinimulan ni Hairi ang away. Habang naglalakad pa uwi, si Minji ay galit at napahamak, na nagpapahayag ng kanyang mga pagkabigo sa kanyang kahinaan at kawalan ng kapangyarihan. Hanggang sasabihin pa niya sa kanya na hindi niya dapat siya nakuha kung siya ay walang kakayahan. Sa wakas, iniwan niya si Kim, sinabihan itong huwag hanapin siya, at sinabing pupunta siya sa bahay ni Hyeryong na kaibigan niya. Di nagtagal, nakasalubong ni Minji si Hairi at ilang iba pang delinquent. Nagsimulang mag-away sina Hairi at Minji habang hinahawakan ang buhok ng isa't isa. Ang laban, gayunpaman, ay naantala ni Minho Song, isang miyembro ng KK crew, na sumipa kay Minji. Sinabi ni Minji na lahat sila ay mababa ang klase at nanggigigil sa pang-aagaw sa kanya. Ang mga salita ni Minji ay ikinagalit ni Minho, na nagsimulang sampelan siya. Sabay hampas sa kanya ni Hairi ng bato. Ang pag-atake ay naging sanhi ng pagbagsak ni Minji sa lupa, na tumama ang kanyang ulo sa isang bato sa sahig. Tumutulo ang dugo mula sa hindi gumagalaw na katawan ni Minji, at nagsimulang magpanik ang mga delinquent. Gayunpaman, binalaan sila ni Minho tungkol sa pagtawag sa 911 at tinawagan ang boss ng KK crew para sa isang pabor. Hindi pinapansin ni Min Chol, ang boss ng KK crew, si Minho. Gayunpaman, inagaw sa kanya ni Hairi ang telepono, sinabi kay Min Chol na anak siya ng chairman ng Juyong Construction. Hinihiling niya kay Min Chol ang mga taong gumagawa ng paglilinis. Samantala, mag-isang nakaupo si Manager Kim sa hapagkainan, naghihintay kay Minji. Tumingin siya sa orasan at napansin niyang late na si Minji. Nakapak sa isang kotse, nakilala ni Hairi ang mga taong ipinadala ni Min Chol, na gumagawa ng paglilinis. Tinakot ng amo ng grupo si Hairi sa pamamagitan ng pagpapaliwanag kung paano nila ito tatakpan. Sinabi niya na kapag ipinadala nila ang katawan sa Japan, gagamitin nila ang compression tech upang i-compress ito. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamao, sinasabing magiging ganoon ang laki pagkatapos lumabas sa makina. Natakot si Hairi sa pahayag ng lalaki habang sa wakas ay sinabihan niya itong umalis sa kotse, na sinasabing siya lamang at ang kanyang mga tauhan ang makakalampas sa puntong ito. Sa trunk ng sasakyan, kinurot ni Minji ang kanyang kamay. Kinabukasan, nagising si Manager Kim sa hapagkainan at napagtanto niyang hindi pa siya kumakain at hindi rin bumalik si Minji. Umalis si Kim sa kanyang bahay dala ang kanyang briefcase. Habang naglalakad, nakita niya ang isang grupo na nagsisiksikan malapit sa isang eskinita at nag-iimbestiga. Nakikita niya ang bakas ng dugo at isang tali sa buhok na pagmamay-ari ni Hairi, na nakatagpo niya kahapon sa high school ni Minji. Pagkatapos ay tinawagan ni Kim si Hyeryong, sinabi ng kaibigang si Minji na mananatili siya, at tinanong kung nakilala niya si Minji kagabi. Matapos marinig ang sagot niya, isinara niya ang telepono. Galit na galit siya, napagtanto na nasa panganib si Minji at maaaring may kaugnayan ito sa madugong eskinita. Si Minho at ang nanginginig na si Hairi ay sabay na naglalakad sa isang tahimik na eskinita. Sinubukan ni Minho na aliwin siya, na sinasabi sa kanya na walang makakaalam ng kanilang mga krimen at ihahatid siya nito pauwi. Pagkatapos, hinarap sila ni Manager Kim, ipinakilala ang kanyang sarili bilang ama ni Minji at sinubukang magtanong tungkol kay Minji. Gayunpaman, si Minho ay hamarang at sumigaw sa kanya, hinawakan siya sa kwelyo at sinabi sa kanya na hindi nila kilala ang sinumang nagngangalang Minji. Ngunit iyon ay nang ilabas ni Kim ang tali ng buhok ni Hairi, na nakita niya sa madugong eskinita, tinanong si Hairi kung sa kanya iyon. Ang kanyang mga salita ay lalong ikinadismaya ni Minho, binyantaan si Kim at sinabihan siyang umalis. Nag-flashback kami kay Manager Kim noong nasa military siya.
Ang flashback na ito ay nagpapakita kay Kim, pagkatapos ay si Sergeant Kim, hawak ang kanyang superior hostage na may kutsilyo sa kanyang leeg at isang pistol sa kanyang ulo. Itinutok ng ibang mga sundalo ang kanilang mga rifle sa kanya habang ang isa naman ay sumusubok na makipag-ayos kay Kim. Hinihiling ni Kim sa kanila na paalisin siya para sa mga kadahilanang nauugnay sa kanyang babae at isang bata na mayroon siya. Iyon ay kapag siya ay nagpaputok ng baril sa baril, dahilan upang tumahimik ang silid at ang kanyang superior ay nagsimulang umihi sa kanyang pantalon. Sinusumpa ng kanyang superior si Kim, sinabing isa siyang baliw at papatayin niya ang lahat ng naroon. Sa pagbabalik sa kasalukuyan, nananatiling hindi nanganganib si Kim sa banta ni Minho at hindi natinag. Gayunpaman, nakita ni Minho ang katapangan ni Kim at hinubad ang kanyang kamiseta, naghahanda na bugbugin siya. Pagkatapos sabihin ni Kim kay Minho na panoorin ito, tinawag siyang Kido. Si Minho, sa sobrang galit, ay pinunit ang shirt ni Kim. Nang makita si Manager Kim na walang suot na sando, napatulala sina Minho at Hairi. Pinutol namin ang pagpapatuloy ng flashback ni Kim sa militar nang bihagan niya ang kanyang superior. Imposible raw ang discharge ni Kim dahil kailangang manatiling lihim sa mundo ang kanilang outfit. Nalantad ang punit at peklat na pangangatawan ni Kim habang nagsasapawan ng dialogo mula sa kanyang flashback. Sinasabi ng taong nagsasalita ang lahat ng kanyang mga misyon, kabilang ang isang pagtatangkang pagpatay sa isang kataas-taasang pinuno ng North Korea. Pagkatapos ay pinalo ni Kim si Minho, hinampos siya sa buong katawan niyang may tattoo. Pagkatapos ay winalis ni Kim si Minho, pinaalis siya sa ere. Bago tumama sa sahig, kinurot ni Kim si Minho at tinanong kung nasaan si Minji.